So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito mga ka-farmates ay tungkol po sa paraan ng pagpapalaki or paano natin palalakihin ang ating kita sa pag-aalaga ng baka. Ang malaking katanungan dito ay paano nga ba lalaki ang kita sa pag-aalaga ng baka? Kung gusto po daw natin na palakihin ang kita sa pag-aalaga ng baka, kailangan daw po natin na pagplanuhan ng maayos. Una ay ang gastos, pagpapakain, pagpaparami, at pagbebenta. So, narito ang ilang tips para ating malaman kung paano palalakihin ang kita sa pag-aalaga ng baka. Ang una ay piliin ang tamang lahi ng baka. Kung ang iyong purpose daw ay para sa karne, kailangan na ang iyong alagaan ay katulad ng Brahman. Sapagkat ang Brahman ay magandang breed dahil mabilis silang lumaki. So, yun ang isa sa mga katangian ng Brahman. Mabilis lumaki, kaya magandang breed na piliin kung ang iyong pag-aalaga ng baka ay ang purpose ay ang pagbebenta ng karne. Ngayon, kung ang iyo namang purpose sa pag-aalaga ng baka o ang pag-aalaga mo ng baka ay para sa gatas, mga dairy cattle ang inaagalagaan mo, maganda raw na ang breed na pipiliin mo ay katulad ng mga Holstein, Jersey at Sahiwal. Sapagkat ang mga ito ay may mataas na produksyon ng gatas. So napakaganda ng mga Holstein para dito sa tinatawag nating dairy cattle kung ang ating mga alagaan ay mga dairy cattle. Pangalawa, sa paraan kung paano natin palalakihin ang ating kita sa pag-aalaga ng baka ay itong tinatawag na pagpapaganda o yung tinatawag na pagandahin ang pagpapakain. So, yan ay normal naman mga ka-farmates na kung ang ating pag-aalaga ng baka ay hindi natin pagagandahin ang pagpapakain, syempre yung laki ng ating baka ay hindi niya makukuha yung kanyang normal size. Ngayon, kailangan na gumamit tayo ng natural na damo at forage para tipid tayo sa feeds. Siyempre, kapag kukunti na yung ating ipinapakain na feeds, less yung gastos natin, at lalaki din naman ng maayos ang ating baka. Kahit na mas marami tayong ibigay na natural na damo at forage, kahit kukunti na lang yung feeds na ibigay natin. Basta sapat ito at sasapatan yung nutrisyon na kailangan ng ating mga cattle. So, inuulit ko yung pagpapaganda ng pakain o pagpapakain sa mga cattle ay napakahalaga. So, magdagdag din tayo ng mga supplements tulad ng minerals at protein concentrates. So, napakahalaga niyang minerals para iwas sakit, para hindi mapuril. Dito sa amin mga ka-farmates, pagka sinabi na napupuril, ibig sabihin ay hindi gaanon lumalaki yung alagang baka. So, kailangan din natin ng protein concentrate. Napakahalaga nitong protein concentrate. Ibig sabihin, ito yung mga concentrates commercially na mabibili natin na mayaman sa protein sapagkat kung pagpapalaki, lalo-lalo na kung ang ating pag-aalaga ay tungkol sa karne o yung pagbebenta natin ay tungkol sa meat, kailangan talaga natin ng protein concentrate para mas mabilis lumaki yung ating alagang cattle. Mas maganda kasi ito para sa mabilis na paglaki. Pwede rin tayong gumamit ng mga silage, lalo na sa tagtuyot, para sigurado may pakain ng mga baka. Ito kasi yung mga nagiging normal na problema ng ating mga kasama, especially yung mga backyard breeder. Kapag yung humaba na ang tagtuyot, wala na tayong may pakain kasi nga nauubos na yung ating pakain sa ating mga alagang baka. Kaya dapat ang ginagawa habang mahaba pa yung ulan, nagsa-silage tayo para pag dumating yung tag-init o mahaba na yung tagtuyot, may maipakain tayo sa ating mga alagang baka. Napakahalaga nitong silage mga ka-farmates sapagkat ito ay umaabot kahit taon. Diyan sa aking mga video, meron akong video na paggawa ng silage. So ipinakita ko diyan yung
paggawa ng silage ng mga backyard breeder na katulad ko. Hindi naman po marami yung aking mga inaalagaan, kaya ang ginawa ko lang silage yan ay iilan. Ipinakain ko lang doon sa aking ibang hayop. Ngayon ay napakahalaga po talaga nung pagpapaganda ng pagpapakain. Ang pangatlo po ay magkaroon tayo ng tamang pangangalaga. Ito yung proper management na tinatawag nila, yung tamang pangangalaga sa ating mga baka. Siguraduhin po natin na may sapat na espasyo at malinis na kulungan ng mga baka, sapagkat ito po kasing maliit na espasyo at madumi na kulungan ng mga baka ay makakaapekto sa kanilang paglaki, and eventually malulugi tayo. So hindi lalaki ang ating kita. Gawan din po natin ang regular na bakuna at deworming para maiwasan ng mga sakit. Kahit tayong mga backyard breeder lamang, napaka-importante niyan. Kung hindi po tayo marunong, pwede po tayong tumawag ng mga vet or humingi tayo ng tulong sa ating local government, lalong-lalo na po sa Department of Agriculture. Meron po diyang mga tumutulong. Ang ating naman pong gobyerno ay willing tumulong sa mga katulad natin mga backyard breeder. Bantayan po natin ang timbang at kalusugan para malaman kung kailan ang tamang panahon ng pagbebenta. So napakahalaga po niyan, yung ating tinatawag na na proper recording ng kanilang mga timbang. Pabilisin ang pagpaparami ng baka. Ito po yung pang-apat na way or tip kung paano natin palalakihin ang kita sa pag-aalaga ng baka. Number 4, inuulit ko po, pabilisin ang pagpaparami ng baka. Napaka-importante po nito, sapagkat pagdami ng ating baka, pagdami ng ating ibebenta, paglaki ng kita. Kasi po yung ating pagpaparami ng baka ay directly proportional po sa paglaki ng ating kita. Ibig sabihin, habang dumarami ang ating mga baka, lumalaki ang ating kita. So una po, gumamit tayo ng artificial insemination or yung AI para sa mas mabilis at dekalidad na pagpaparami. Pagka po iasa kasi natin sa ating mga breeder, minsan po tamad ang ating mga breeder, minsan po hindi maganda ang kalusugan ng ating mga breeder. Kung gagamit po tayo ng artificial insemination, mas accurate po ito, sapagkat ito po ay talagang napakagandang technology para sa mabilis na pagpaparami at dekalidad na pagpaparami ng ating mga alagang baka. Siguraduhin din po natin ang tamang nutrisyon ng mga inahing baka para mas mataas ang fertility rate. Yan, napaka-importante po. At ang panglima po ay magbenta sa tamang oras at presyo. So, dapat po nating bantayan ang presyo ng baka sa merkado at ibenta kapag mataas na ang demand. Ayan. So, napaka-importante po niyan. Sapagkat kung tayo po ay magbebenta na mababa ang demand, ay mukhang mababa po talaga ang presyo, malulugi po tayo, hindi lalaki ang kita. Kung hindi man po tayo malugi, ay maliit lang magiging kita natin. So, dapat po ay nakabantay tayo sa presyo ng baka sa merkado o sa market para magbebenta tayo kung kailan mas mataas na yung presyo. At iwasan din po natin ang naibenta o iwasang ibenta ng sabay-sabay, kundi konti-konti para mas maganda ang kita. Ang ginagawa po kasi natin, karamihan sa mga backyard breeder, kaya nalulugi. Halimbawa po ay mura sa market, kailangan ng pera, ayun ay ibenta. Halimbawa ay tatatlo yung alaga, tas kailangan ng pera, benta na kaagad yung tatlo, ay mababa pa ang presyo. Instead na utay-utayin lang o isa-isa lang muna ang pagbebenta para mahintay yung mas mataas na presyo sa merkado, hindi na po natin nagagawa kasi nga kailangan ng pera, lalo na sa mga backyard breeder lamang. So alam ko po na marami sa inyong mga nag-aalaga na nakaranas ng ganyan, na nung kailangan natin ng pera, nakapagbenta tayo ng maraming baka or ilang baka para lamang po tayo ay makakope up dun sa ating problema sa finances natin. Comment po kayo dyan sa comment section kung naranasan nyo na yan. And kailangan din po na
maghanap tayo ng direktang mamimili tulad ng slaughterhouse o meat processor para maiwasan ang middleman at mas malaki ang kita. Minsan po kasi ang nangyayari, sa mga middleman pa tayo nakakapagbenta, nangyayari sila naman ay tumutubo pa dun sa kanilang mga manager. Ipinapasa lamang po yung ating mga baka dun sa kanilang mga manager. So pinagkikitaan pa po tayo, kaya umuunti lalo yung ating kita. Kaya dapat iwasan natin yung mga middleman. Kung maaari talagang dumirect tayo dun sa mga nagkakatay. Maganda rin pong magbenta dun sa mga nagkakatay na mga baka. Talagang bumibili sila sa tamang presyo. Kasi minsan pagka doon pa tayo nagbenta sa mga middleman, ipapasa pa nila doon sa mga nagkakatay na yun. Ako, napakahirap. Liliit po ang ating kita. Next, magdagdag po tayo ng iba't ibang produkto at serbisyo. Yan, yung po tinatawag nila palagi na value added. Ano? Yung value adding. So magbenta po tayo ng gatas. And then yung dumi po ng mga baka gawing pataba, pwede rin nating ibenta yan. At baka para sa breeding na may dagdag na kita. So halimbawa po, nag-aalaga tayo ng mga baka, so mag-aalaga na rin tayo ng mga magagandang materials para maibenta natin for breeding purposes. Yung tinatawag na mga materials, mas mataas po ang presyo kung ibebenta natin. Halimbawa po, ang ating inaalagaan lang ay mga native sa bakuran, hindi po natin may ibenta yun na for material purposes. So kung gusto po natin yung ganun, ay di mag-alaga po tayo ng mga baka na may maganda po talagang breed na pwede po talagang ibenta for material purposes. Mas lalaki po ang ating kita. And yun nga po sinasabi ko, yung value adding, magbenta rin tayo ng gatas. Tapos yung mga dumi ng baka, ibenta natin bilang pataba. Dagdag kita po yan. So yan po, sa mga ganyang way po, lalaki po ang ating kita. And then gumamit po tayo ng modernong teknolohiya, yung tinatawag ng mga modern technologies. Gumamit po tayo ng tracking application o software para masubaybayan ang kondisyon ng ating mga baka. So uso na po ito ngayon dun sa mga malalaking farm, gumagamit sila ng mga tracking apps o yung tinatawag na mga software. Mag-research po tayo tungkol sa better feeding techniques at disease prevention para mas efficient po ang ating negosyo. Sa mga ganung way po, mas lalaki ang ating kita. Kung matututukan po natin ng mabuti ang mga aspektong ito, o tinatawag na mga aspetong ito, tiyak na mas lalaki ang kita sa pag-aalaga ng baka. Huwag pong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na Kaalaman 101. Kung may natutunan ka, i-share mo ito para mas marami ang makinabang. Comment down below kung may gusto kayong topic na pag-usapan natin sa susunod na Kaalaman 101. Ano sa tingin mo ang pinaka kapaki-pakinabang na natutunan mo ngayon? I-comment mo yan sa baba. I-follow mo din ako sa aking social media account, lalong-lalo na sa Facebook, Ka-Farmate.